Hala ka, ang daming Ferrero. Ngayon lang ako nakakita ng mga Ferrero na tinapon. Mahal dito. Oh. Hala, ang dami pa dito. Daming mga Ferrero talaga, darling. Sige, put it in the car first kasi... Look who's back, alive. Alive, alert, awake. Good morning. Hindi nyo kami pinatulog kagabi, ha? Hindi kami pinatulog kagabi. Iyak ng iyak. Siguro dahil kaka-surgery lang, nanibago pa ba? Ihi ng ihi, at saka umiihi siya ng dugo, guys. Pero normal lang daw yun kapag bagong tanggal yung catheter sa pusa. Normal lang daw yun, guys. Magpiprepare lang muna ako ng coffee. Huwag ka nang umiyak. Yung isa naman, nagpapabebe. Siguro nagsiselos. Si Kitty Province ba? Kasi full attention muna kami dito kay Midnight. May mga nagsabi pala sa inyo, guys, na i-include namin sa vlog ang mga alaga nating pusa. Okay, huwag kayong mag-alala. From now on, i-include na natin sila, right? This is Midnight. Oh, the other one is crying. Province, did you even eat? No, she wants to go out. You wanna go out? Naglagay din kami dito ng kanilang tulugan. Yung carrier, kasi diyan sila natutulog. Actually, meron silang cat house doon sa labas, guys. Muli akong dili ganahan sa ilaha kay mabangga ka, kay magsigig ka ng sunod-sunod. Magsige sila sunod-sunod nimo. Magsigig pang yatak. Yatakan imong tiil. Sus, he loves Daddy John. Yeah, he thinks I'm gonna let him out. Ayaw ko lang sa kanila is umiihi sila kung saan-saan. So, yun I think, meron namang litter, pero minsan umihi sila sa banyo, ayan, sa mga rugs. Yun yung ayaw namin. By the way, gawa lang muna ako ng coffee, and nagustuhan talaga ni Jan yung coffee from the dumpster. Ito yung mga nakuha namin noong nakaraan. Ang daming mga iba't ibang klase ng kape. Matagal itong maubos. Ito na yung madalas na ginagamit namin, guys, actually. Sabi ni Jan, it's better than our coffee daw. So, bili kayo nitong Cafe El Aguila. Aguila? Uy, Aguila pala ito. Ayan. 3 scoops lang. Mas nagustuhan niya ang coffee galing sa dumpster kaysa sa aming coffee. Maniwala kayo sa hindi, guys. Lahat ng mga nakukuha namin sa dumpster, mas masarap pa kaysa sa mga ginagamit namin. Especially sa mga clothing, minsan mas maganda pa yung mga material na mga nakukuha namin sa dumpster. Ginamit ni Jan yung backdoor natin kasi lalabas kasi ito. Hindi namin pinakalabas ito kasi according sa doktor, bigyan muna siya ng 7 days para magstay dito sa bahay para lang ma-monitor ang kanyang kalagayan. Although outdoor kitty naman talaga sila, guys, no? We don't tolerate them inside. We don't let them stay inside because we're jet setter, we're traveler. So what if we're not here? Walang magbabantay sa kanila. Walang mag-aalaga sa kanila. But anyway, they're okay. Sa mga nag-aalala, they're okay, guys. Outdoor talaga sila eh. Siguro pag nagkapera ako, in the future pag nagkapera ako, siguro pwede natin silang i-travel, but I don't think kakayanin nila doon sa Pinas. Kasi mga scared kitty sila eh. Oo, takot na takot sila. Hindi ko lang alam kung kakayanin nila, guys. Nakipaghalubilo sa ibang mga pusa doon sa Pilipinas. Wanna be in the vlog? That's so lovely. Can I let her out? Okay, let her out now. It's meowing. Put food outside. Si Kitty Province, umiiyak, gustong lumabas. Buti ito hindi umiiyak at gustong lumabas. Siguro nagsiselos din kasi naka-full attention kami ngayon kay Midnight. Huwag kang mag-alala, Kitty Province. Pag gumaling na ito si Kitty Midnight ng tuluyan, ikaw naman ang aming palanggain. Palanggain. Pantay-pantay kayo para talaga silang mga bata.
Nilagay muna namin siya sa carrier, guys. At ilalagay muna namin siya sa room kasi maglilinis ako ng floor. Kasi last time, nung naglinis ako ng floor, nag-vacuum ako. Tumalon talaga siya ng tumalon, guys. Sa bintana, sa pintuan, tumalon ng tumalon. Tapos biglang nagkaroon ng dugo. Nag-ihi siya ng dugo. Dahil siguro sa pagtalon-talon. So, di ba, bawal pa yun sila ma-stress kasi kaka-surgery lang. So, kaya sabi ko kayo dyan, itago mo muna yan doon. Maglinis muna ako dito sa floor. And then mag-mop ako dito. And then saka muna siya ilabas. Come on. Out now. Good boy. Good boy. Hi. Hi, I'm Midnight. Thank you for not skipping. Huh? Magtsa-alak muna ako, guys. Ito yung tsaa na ginagamit ko, hibiscus gumamela. Hi guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa back bedroom natin at i-display na natin ang mga bags. Tutulungan ako ni Jan. Ayan. Tapos na po yung ating Actually, hindi pa siya tapos kasi magpa-final pintura pa sila dito. Ayan sa mga ilalim. At saka itong sa taas, guys, oh. Hindi pa nila naayos. Pero for now, i-display ko muna itong mga bags natin. Mga House of Little Bunny bags natin. Ayan. So, I think, iganyan ko lang siya dear, no? I think like that. Hi guys! Nasa garden na naman tayo and this time, itatanim ko na yung mga flowers na nabili ko nung So ang plano ko sana dito, all pink dito guys at all purple doon sa kabila. Kaso nga lang, parang kukulangin tong 4 na tray na nabili natin. The other one, I don't know how big these get. ay hindi ko lang din sure guys kung tataas ba ito. Torenia. Comment Torenia. down below. I don't know how spaced they need to be. Para malaman ko kung ilan yung kulang namin. Maganda talaga guys kapag may mga flowers sa bahay natin kasi nakaka-attract din yan pag may mga bisita tayo. Ito yung una nilang mapapansin kasi manggagaling sila dito pagpasok nila. Wow, beautiful flowers. Ito yung sinasabi ni Jan. Naglagay siya ng mulch dito guys para hindi masyadong tutubo yung mga sagbot. Tignan nyo, pa isa-isa lang yung tumutubo na sagbot. Ala, may uhong, oh. Mushroom. Makain ba ito na mushroom? Konti lang yung tumutubo na sagbot. Pero may nagsabi na lagyan daw sana ng plastic ito sa ilalim bago ilagay yung mulch. Hindi na namin nalagyan ng plastic sa ilalim, guys. Diretso na namin nilagay yung mulch. You let go of the button and then voila. Nagduha-duha kami ni Jan, guys, kung imimix ba namin. Hirap. Meron pala kami, oh, ganito. Ayan. Bulb planter pala ito, guys. Ayan. So, when you plant, like that, ganito mo siya guys, oh. Typically grows 12 to 15 inches tall. They're about half that now. Like that. And then let go. And then makuha na ang yuta. Yan. May wati guys, oh. Pwede na tayong mamingwit. Ay, dito pala yung mga wati. Ayan, oh. Grabe, nakakapagod. Parang 10 minutes ko siyang ginawa. Hindi ko siya itatapon. Ito, kasi magagamit natin to for future. Like I said. Ayan, pwede natin lagyan to ng punla. Magpupunla tayo. Ang sarap pala mag-gardening, no? Kakagaan siya ng isip. Maganda siya sa mental health, yung gardening. Ayan. Exercise din siya at the same time. Itatapon sana ni Jan itong gabi-gabi. Sabi ko hindi. Kasi mamahalin ito.
Sabi ko, hindi natin ito itatapon. Nagyaka na gid ko guys, kay kapoy na kong tukong. Hi guys. Sama na naman ng panahon. Currently it's 2:40 and Jan is going to cook chicken kabsa. Ang kabsa ay isa sa kilalang pagkain sa Middle East, lalong-lalo na sa Saudi Arabia. Nakagawa na kami ni Jan nito nung nakaraan at nagustuhan namin kaya gagawa ulit kami. Alam nyo bang itong seasoning na ito ay pinadala pa ito sa amin ng isa sa aming mga followers 2 years ago na. See how hot the tomatoes. Ang lakas na naman ng ulan. Tomorrow pala may pupuntahan ako doon sa Laksahatchee, doon sa bahay ng kaibigan ko kasi may mga bayabas doon sila doon eh. So mag-harvest kami ng bayabas and then may mga iba't ibang prutas pa daw sila doon sa exciting. Some dumpster oil. What was that? Lightning. Uy! Natakot ako doon. Ano po? I want to see the weather. I like the blinds all the way up. Yeah. Maybe the lightning will go inside. If that's the case, this skimpy little blind isn't going to stop us. Ginoo. Sa bagay, no? Kunod. Ayan, nilalagay na ni Jan ang kabsa. Cups of spice. Looks nicely coated. Dried Persian limes. Some tomato. Gonna let it cook for a minute. See you in about 30 minutes. You have enough rice? Mm-hmm. What about you? I don't think so. What about you? No rice for me. No rice for me. No, it's not necessary. Let me see my rice. Okay, that's enough. Because I'm gonna have rice in the evening. That's gonna be lunch and dinner. Hi guys! Eto na! Luto na ang kabsa. Kabsa ni Jan. You want another piece of chicken? You want a chicken wing? Alright. Wing. Sarap nito. Would you order it again? Ganito pala ang mga pagkain sa Middle East. Yan ang gusto ko sa mga niluluto ni Jan kasi iba-iba. Asian fusion, hindi siya naglilimit sa mga pang-Amerikano lang or European. Not so spicy. No. I love the sauce. Sobrang sarap niya talaga guys. Kulang pa nga eh. Magdadagdag pa siguro ako nito. Oh, that's your third round? Yeah, well the chicken pieces they're small. Oh. This is until dinner. I don't know if it'll make it to dinner. Hala ka, ang daming Ferrero, darling. Ngayon lang ako nakakita ng Ferrero, darling. Unahin natin yung Ferrero. Ayan, oh. You gotta Lots of Ferrero. You gotta get the box out of the way here. Hala, ang daming Ferrero, oh. Hala, aakyatin ko talaga. Uunahin ko talaga ang Ferrero, darling. Ngayon lang ako nakakita ng mga Ferrero na tinapon. Sus, bakit nila tinapon ang mga Ferrero? Ang mamahal nito. Oh. Unahin ko talaga yan. Ano to, mga beef jerky? Hala, mga cheddar. Hala. Mga popcorn. Tignan natin kung may ilalim pa. Uy, ang dami talagang Ferrero, guys. May mga stuffed toy pa, oh. Hala. Uy, may mga chocolate. Another chocolate. Ngayon lang ako naka-jackpot ng ganito. Okay, let's put this first, darling, in the car. Okay. Ayan, guys, oh. You wanna use it? It's okay.
Hala, ang dami pa dito, darling. Oh, Coca-Cola. hala ka. Uy, ang daming mga Ferrero talaga, darling. Sige, put it in the car first kasi baka maabutan tayo. Oo. Need a bigger box. I need a bigger box. Hala, ang dami talaga, guys. Teka lang, hindi na ako nakaano ulit. Hala ka, ang daming Ferrero. Hindi ako makapaniwala, guys. Ngayon lang ako nakakita ng napakaraming Ferrero na tinapon. Ayan. Kunin natin lahat. Gusto mo ng Coke, darling? Oh, Coke. Alright. Coke kasi sayang yan. Sayang yung Coke. Ayan, abutin natin yung Coke. Got beef jerky in there. Beef jerky, beef jerky. Alright. Tignan natin dito ha. Hala, baka marami pa dito sa ilalim, darling ba? I don't know yet. Hala, ano to, soap? Uy, may mga lotion, darling. I will just climb. Uy, may mga lotion. Ang daming lotion. May mga, ano to? Clean. Liner. Liner. Pambabae. Hindi na ako makakaya. Yan, grabe. Hindi ako makapaniwala dito sa mga nakuha natin. Isang kahon na puro Ferrero. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Perfect. Guys, ngayon lang ako nakakita ng napakaraming Ferrero na tinapon. Ang dami talaga po. Tapos may toy pa. Okay. Hala guys. One. Ay, walang laman. Ay, ito. Na-open siya. Ha? Is that it? It's not really open. The paper's Ay, oh, the paper lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na Wow. Ferrero. Ay, baka meron pa dito. You got more? I think so. Oh, 9, 10 Ferrero. Wow. Ay, Jackpot. ang dami. Wow. Okay, the $1 million question is, when is the expiration? But it's chocolate, so it doesn't matter. Nowhere to be found. Nowhere to be found. Wala siyang expiration. Oo nga, no? Wala siyang expiration date. Ito, nasa gilid. This one's August of 2025. August 30, 2025. Oh, may how many days pa? May how many days pa? August. No, it's not expired. Ayan oh, August 30, 2025. August 30. August 30, 2025. I-zoom nyo na lang, guys. I-zoom nyo na lang. Hala, dear, I can't believe. 10 Ferrero. We can't Right. even buy this. Well, you know, when we go to Costco and then we see the price of this one is like $10, right? So this one is, I don't know how much is this At one. least. At least $10 each siguro ito, guys. So, 5,000 pesos na ito, guys, no? Kung totoo siya. Yeah. Here's your 2, favorite 4, chips. 6, 8, 10. Tapos, ito, ay, oo nga! Ay, open, darling. A Yes. little bit up. Ayan, oh, ay, oh. Ay, it's not really open. It's not open to the, only the front. Tapos, meron din dito. Ayan, chef's oh, real jerky. Chipotle. Chipotle. 1, 2, 3, 4. Ay, ito, ano pala ito, dear? O, ano to? Ano pala, no? That doesn't go bad. Ano to, dear? Licorice. Licorice. Ayan, I don't know what licorice is. Comment kayo. Ayan, It's tapos may sugar and Coke. cornstarch. May Coke January. Oh, expire na January 20. Yeah, but it's regular Oh, sugar. it's sugar. It's Doesn't sugar. really go Doesn't bad. really go bad. Glows in a bottle. What's this? Lotion. Hand lotion. Ayan. Gloves in a bottle. Gloves in a bottle, meaning hand shielding lotion. Relief dry hand. Oh. Yeah, it's hand lotion, right? No, See? Dry hands. Relief for dry hands. but why is it? It's Relief a barrier cream.
So, meaning, Hand shielding. I don't know why they call it. moisturizer. Oh, on Sounds barrier like cream. it's like a liquid glove. I don't know. Ayan, tapos meron tayong toy. Bigay natin sa ating Very pamangkin. cute. Very cute. Magdikit lagi din siya, darling. Ah, okay. How about Ayan. your favorite chips there? Yep. Ay, we can make tortillas. Ayan, guys. Bakit nila tinapon ito? Expire ba ito? But it's tortillas. I wonder if this is any. July 2026. I wonder if this is any good. Yeah, we can try that one. Try na kaagad si John. Oh. Kinain na kaagad ni John, guys. Ang beef jerky. Kasi malinis naman Delicious. yan eh. Malinis naman yan. No, di ba? Hindi pa nga hinugasan niya. Kinain na niya. Oh. Kinain na agad ni John, guys. 1, 2, 3. Hala, 10. Hindi ako makapaniwala. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Actually, tinapon nila ito, guys, because August na ngayon, di ba? Pero meron pang how many days? August 30, ano na ngayon? 28, 29, 30. May 2 days pa. But anyway, it's chocolate, guys. It's chocolate. So, kahit na-expire na ito, guys, well, kainin na lang natin ito in 2 days. But anyway, kahit na-expire pa ito, guys, no? Sabihin na natin expire ito, kakainin ko pa rin ito kahit na-expire na. Kasi, alam nyo, may nakalagay naman dito, best before. Best before August 30, 2025. Ayan, i-focus ko sa inyo, ha? Kasi baka hindi kayo maniwala ba? Baka sabihin niyo joke-joke lang yan ni Johannes kasi ganito, ganyan. Hindi yan joke-joke ko, guys. Ipakita ko sa inyo. Ayan, Ayan, i-focus nyo, ha? Ayan, Ayan, Hindi nyo ata makita, no? Ayan. So, basta. August 30, 20. Pinakita ko lang sa inyo, guys, ba? Hello. Yay! 10. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na marami akong mga natutulungan ito ng mga kamag-anak ko, no? Doon sa aming probinsya, nabibigyan natin ito, no? Ang mga bata. Kasi bihira lang kami makatikim talaga nito. Sa totoo lang, guys, nung nagtatrabaho pa ako, even sa Manila, call center na nga ako dati, guys. Medyo malaki-laki ang sweldo ng call center, di ba? Hindi pa rin kasya sa budget. Kasi syempre may binabayaran pa tayo mga boarding house. Ito kasi guys, sa Pinas is umaabot na rin ito ng siguro 200. Correct me if I'm wrong, ha? 200 or 300. Kasi hindi ko nga ito mabili-bili dati, guys. Ang mga kinakain ko lang dati, mga Cloud9, mga ganun. Ano pa ba yung kinakain ko dati na medyo masarap-sarap? Cloud9, Snickers. Ayan, nakakakain din ako niyan kasi mas mura-mura yan ng konti eh. Pero ito, nagpapasalamat talaga ako. Ito, itapon ko na lang ito. Ito, magpapagawa tayo kay Jan ng tortillas. Tortillas chips. Gagawa na lang si Jan ng salsa. Ayan. Tapos ito, sa mga pamangkin ko, ito, magagamit ko yan kasi dry yung hands ko. Ito, ilalagay ko lang siya sa ref, guys. And ito, nagustuhan ni Jan yung beef jerky. Ito siguro hindi ko nakakainin ito, guys. Kasi na-open na eh. So, that's it, guys! Uy, nagpapasalamat talaga ako. Ito, dadalhin ko na lang ito, guys. Dadalhin ko na lang yan kasi uuwi naman ako ng November. So, ayan ayan na yung luggage ko, guys, Ayan na yung luggage ko. Yan na po yung luggage ni Johannes. May mga laman na po yan, guys. Pupunuin na lang natin yan. Ito, i-ref ko na lang ito, tapos ito, itatapon ko na ito. Yan, tatapon na natin yan. Hi, good morning. Oh, hi. Hi, Midnight. Say good morning, Midnight. Did you eat? Wow, you have a lot of food there. Did you Yeah. say good morning to our followers? It's our Subscribers? They said we include you in the vlog. I said, oh yeah, it's gonna work. Lots of medical bills. Our lovely kitty. Very lovely. Sa mga nagtatanong pala sa kalagayan ni Midnight, he's feeling better every day na. And pero may follow-up check-up siya ngayong September 4. Ititest kung okay ba yung isinagawa na operation sa kanya, wala bang mga komplikasyon, at may iba pa silang titignan. Pero so far okay naman si Midnight. Sana tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. May pupuntahan ako mamaya.
dun sa kaibigan ko sa Laksahatchi. 11 a.m. daw kami aalis. Magtsatsaa lang muna ako. Marami daw mga prutas sa kanila. May bayabas. Sa lahat nga pala ng nagdasal para sa kagalingan ni Kitty Midnight, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa guys, pero from the bottom of my heart, again, thank you so much. Sa mga hindi nag-skip, maraming salamat. Malaking tulong yan sa... Papunta na daw sila guys, mga 11 daw nila ako susunduin. Hindi pa ako nakakaligo. Yung mga kaibigan ko susunduin kasi nila ako dito. Pupunta kami doon sa bahay ng kaibigan ko sa Laksahatchi. Lagayan pala ito ng wine ang nadala ko. Wait lang. Sana hindi ako nila maabutan na naliligo pa. Magdala rin ako ng prutas. Actually, mamimitas kami ng prutas doon sa kanila guys. And wait lang, kuha lang ako ng bag dito. So ganito lang, magbibigayan lang kami guys. Give and take lang tayo dito. Mamigay sila sa akin ng prutas. Mamigay rin ako sa kanila ng balimbing. Okay. Saglit lang. Kunin ko tong mga malalaki. Ayan. Nandito sa taas, oh. Ayan. Ang dami, nahuhulog na nga yung iba guys eh. Sa kahinugan ba? Kaya nahuhulog na sila. Ayan oh. Mahal kasi itong balimbing. Alam nyo, $3 ito eh. $2.99, $3. Ayan ito oh. Ang dami ito. Hinug na nga yung iba oh. Ayan. Ayan. Para hindi masayang ba? Kasi mahuhulog lang, wala namang kumakain. Si Jan hindi man masyadong kumakain ito. Kunin natin yun nandito sa ilalim. Yan yung mga hinog. Matatamis tong iba eh. Yan. Ayan. Ayan oh, haruson na ito na guys, haruson. Dito pa pala sa ilalim, nakatago yung iba eh. Yan, masarap itong i-juice. Organic. Walang halong chemical. Marami na ito. Pwede na ito guys. Ayan, maliligo na ako. Ayan, so lunchtime na, 12:30 p.m. na ata ito. Ang daming handa, may sinigang, talong, pritong isda. Ayan po yung may-ari ng bahay, si Jasmine. Of course, hindi mawawala yung rice. Ayan si Joy, ayan yung naghatid sundo sa akin kanina. Ayan si Mary, naka-white. At yung isa naka-sleeveless na naka-white, si Madam Pressy, nag-ipis og coke. Yan, ang daming food. Guys, mapapadami. Walang diet-diet. Ganito kapag nagsama-sama ang mga kababayan dito sa Amerika, hindi pwedeng walang kainan. Ay, kumain na yan. Hindi yan, wala yung pakialam. Hindi ang kakain. Happy birthday! Natatawa ako sa, kay, sino ba yung? Si Jan. Si Jan. Si Jan. Kasi yung nagtatagalog, nagbibisaya. At tinuturuan ko yon, Direktor. Sige lang, nag-exercise bitaw ka gani. Oh. Mamaya pang gabi. At pagkatapos ka namin kumain, sabi ni Jasmine, wag muna kayong umuwi dahil magbe-video okay pa tayo. Ganito daw kasi kapag ka may bisita siya sa kanyang bahay, ini-invite niya na magkantahan. Ang ganda ng kanilang TV, sobrang laki. Mapapakanta ka talaga guys. Baba, ito, uulan yan pag kumanta ako. Baka lalabas ang talong na prito nilo.
Pangapit, mamainit. May mga saging. May saging ka din? Ah. May mangga ko. Siya, meron siyang mangga din. Malawak din pala, no? May sampalok din siya. Ah, may sampalok din siya. May sampalok ka din? Wala akong sampalok. Ah. Siya lang meron. Ako, gulabano, kamay ito. Hi guys! Ayan, pauwi na kami. Dito kami galing kay Jasmine. Ano yung bahay niyo, di ba? Ayan, social ang ano ko ngayon guys. Kasama si Madam Joy. Madam Damin! Thank you, Madam Joy. Damin! Mag-harvest kami guys ng bayabas. At tignan natin kung ano pa yung mga makuha natin doon. Ako naman yung susunod na mag-drive. Good luck sa akin. Para ako naman ang susundo sa kanila. Para hindi lang ako yung laging sinusundo. Hindi lang yan, naintindihan naman. So sa Wednesday, may magja-Jollibee daw kami sa Pembroke Pines. Mga 1 hour galing sa bahay or 2 hours. Yung magsusundo sa akin is sila ni Jasmine. Nila ako. Siya kasi guys is hindi siya, medyo malayo. 1 hour and 30 minutes ka pala? Kanina? 20 minutes. Hindi kay doon man ako sa madadaanan. Malapit ako sa Pembroke eh. Malapit ako sa tawag sa Jasmine. Kaya hindi nyo na ako doon na lang tayo magkita-kita. Babalik tayo dito. May manukan kasi si Jasmine. Oo, may man. Pero wala na atang itlog din ngayon. Mura lang yan, binta niya ng itlog, madami. Siguro mga inang itlog binibinta niya for $7 o $6. Dito na lang pala ako bibili sa kanya ng itlog. Presa. May ano din sila, may dragon fruit. Maganda dito sa Laksahatchee kasi malawak yung kanilang farm ba. Ano may berry? Ano to Dayo? Pool? Pool. Ah, Yung naman tulig. ayan. Pag-ingat ka. Oo. Habati. Siya nga ang tour guide ko. Dati may baka ka? Oo, tsaka baboy. Mm. wala na. Saan mo sila saan yung ano mo? Piggery. Piggery talaga. Diyan talaga siya nakapwesto yung Oo. baboy ko dyan. Dito yung bako. Ah. Mayroon. Ngayon lang ako nakaano guys na may turkey dito. Pisa ba siya? Ay wow, bongga. Hindi pa hinog dyan. Hindi pa yan. Hintay mo muna lumambot. Ito yung sabi mo na parang hihiga ka lang Hindi, nasa labas pa. Nakain kanina ba? Yun, doon ka hihiga. Pwede ka rin Oo, hihiga. pero hindi pa ito namunga. Namunga na yun. Namunga na rin. Mas marami nasa harapan. Pababa. Joy, hindi pa kasi no, matigas yan. Ayan. Ilan na yung turkey mo? 2, Bumalik ako 4, sa susunod. Makati 6, tayo 8, 9. May 9 siya na turkey. Hindi Oh. pa, matigas yun mo naman. Ano ba ito? Anong inaano mo? Nangingitlog din to? Ano ba? Bata pa yan, 6 months pa lang. 6 months pa lang to? 6 or 7. Ba? Hindi, gusto ng asawa ko yung itlog niyan. Kakainin lang yun. Itlog. Masabi niya, masastarch ba itlog yan? Guyabano, kamaito, meron yan. Ay, ang dami niyang mga tanim-tanim guys. Oh. Ito tayo lemon. 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 Yan, ito, buko. Di ba may buko ka din? Oo, may buko ako. Kaya lang, di na may mga pa yung buko. Dami pa lang ang palaya, dahon ng ampalaya, oh. Kinakain ko yan. Oo, masarap yung isalad. Ang asawa ko dyan. Masarap yan isalad. Ito yung mga manok ko, dati 100 yan. Mm. Ngayon, kita mo, parang 9 na lang. Doon tayo sa guava. Wala nang hinog. Ha? Ayan, ang guwapa ko. Ayan guys, mag-harvest tayo ng guava. Ayan si Joy. Ayan, nakatatlo ka agad siya. May buha ba? Parang all year long yung bunga na ito, no? Parang star fruits. All year. Buha na namin. Nakalima na kaagad si Joy, Ang bilis ng mata ni Joy. Siyempre naman. Oo. Lang, ayaw ko na. Wait lang. Anuhin ko nga ito. Hindi ka na mahirapan mag-harvest.
Ayan na siya. Ayan na, oh. Ayan po, sobrang laki. Oh. Fresh from the farm. Oh, di ba sa higa ka lang? Meron Oo, higa ka na. Ito ang bagay kay Juan Tamad. Hindi kasi uso dito ang naakit ang puno eh. Oo. Wala kayo nakikita ni Juan Rizal? Kami, Ngayon pa lang kami nakita ni ano, Madalas kami nakikita niyan eh. nakikita ko lang kila sa Ate Lucy. Facebook. Kami ni ano, kila Ate Lucy, Mary. Sa Facebook ko lang siya nakikita eh. Kita mo na. Oh. Meron ko pala dito followers. Uy, Joy, akit ka daw doon, no? tutulokan na kami guys kung sino ang aakyat. Oh, hindi. Yeah, tanggalin mo yung mga pusit, tsaka yan, lagyan mo ng mangoy, Mhm. tsaka kung ano yung mga juice, sama mo yun, sarap. Mm. Oh, hawiin mo. Ayun oh. Basig maano putol. Ay. Naku. Tagadala. Oo. Mas ano to nakala mo lang hindi. Masarap yun eh, ano, sa asin at suka. Nakatago ito eh, hindi natin papansin. Nakatago yung mga ano. Ay parang nakuha na talaga lahat ni Joy. Si Joy, pasalarin natin eh. Kasi minsan may nakatago pa yan eh. Oo nga, nagtatago. Akala mo dahon. Oo. O aratilis. Maano din siya guys. Mababa lang. Madali lang siyang hindi kagaya sa probinsya. Ayan oh. Ang dami na nga oh. May mga bunga na nga oh. Oo. Oo, may ano, mapakan patag ka ng may mga lampinig. May mga putyukan guys. Ayan lang. Pauwi na kami. Hatid na naman ako ni Joy. Si Joy ang aking personal driver for today's vlog. Hello. So, nag-enjoy kami. Ano, bayabas lang yung nakuha namin kasi yung iba nilang mga kuan, wala nang langka. Ang dami niya, may langka, aratilis. Ano pa, may mga gulay din siya. Ito na po yung bayad ko, madam. At eto na pala guys, na-breakingan na nila. Ito yung bagong bao-bao na nabili ko para sa aking pamilya para may magamit sila doon sa kanilang palayan. Dahil importante talaga ito guys ngayon, sa panahon ngayon na tag-ulan na, so magagamit talaga ito ng bonggang-bongga doon sa amin. Also, ito rin, ipapakita ko din sa inyo ang aking napakabait na pamangkin na si Jude. Ayan po yung fish pond natin. At si Jude po ang aking pamangkin ng in charge sa pagpapakain ng 2,000 na isda natin dyan para pag uwi ni Johannes andyan sa November. Malaki na yan sila. Pwede na natin yan silang ibenta or ikonsumo. Bait talaga ng mga pamangkin ko. Hi guys! May gusto lang akong i-share sa inyo. Ayan, hinihintay ko lang kasi guys na mainit yung ating ulam. I-share ko sa inyo guys na finally nabili ko na ang matagal ko ng pangarap para sa aking pamilya. Ang bao-bao! Ayan, ipakita ko sa inyo dito. If you're a farmer, familiar kayo dito. Ito yung ginagamit kapag bago tayo magtanim ng palay. Ito yung ginagamit guys. Kapag marami ng tubig ang iyong basakan, ginagamit ang bao-bao. Nung bata pa ako guys, nakikita ko kung gaano kahirap yung papa ko, yung lolo ko pumupunta sa palayan, tapos nagmamano-mano, nagkakaras ng palayan. So sinasabi ko sa sarili ko, balang araw mabibilhan ko rin sila ng makina na ginagamit, which is yung bao-bao nga. So, sabi kasi ng kapatid ko, nag-message siya sa akin, kuya, kapag medyo malalim kasi yung basakan, hindi basta-basta na rotor ang gagamitin kasi malubong ang rotor guys ba. May rotor na din kami guys, pero sabi ng kapatid ko,
baka pwedeng bumili tayo ng bao-bao. Yan din kasi yung pangarap ko talaga guys, simula nung bata pa ako, na makabili ng bao-bao para sa aking pamilya. Insakto naman na mayroong operator na doon, kamag-anak din namin, mayroong operator doon sa amin. Sabi, mayroon na tayong operator, hindi na tayo mamumroblema na maghanap pa ng operator. Nagpapasalamat ako guys kasi from driver sa truck, nandoon na, kamag-anak din namin. So marami tayong natutulungan ba. Kaya sabi ko, mahal siya actually, nagkakahalaga siya ng almost 50k kasi yung motor, makina, at saka yung kanyang kaha, 30,000 ata yung kaha, and then yung motor is 13 or 15k, nakalimutan ko na. Basta almost 50k ang nabayaran nila. Sabi ko, mababawi din naman ito. Kasi kapag ka mayroon ka kasing ganyan guys, kunyari may isang planter na magpapabao-bao, mayroon kang 2 bahin ng sako ng bigas kapag harvesting season na. Makakasave ka din. Kaya sabi ko, okay, bili tayo, worth 50k. Pipikit na lang ang mata ni Johannes, no? Ito, investment ko ito para sa pamilya ko. Dahil alam mo yun, pagdating ng panahon ba na hindi na tayo kikita sa social media natin, at least mayroon tayong mapagkuhanan. Mayroon tayong income, mayroon tayong matatakbuhan. Ako kasi hindi ako masyadong nagre-rely talaga sa social media dahil anything can happen eh. Ngayon kikita tayo, bukas makalawa hindi na tayo kikita. Kaya ako iisip talaga ako ng paraan kung paano magagamit ko sa tama yung pera na kinikita ko sa social media. Kagaya nga nasabi ni John, strike while the iron is hot. Fork and spoon. Fork and spoon. Kaya ang ginagawa namin ni John ngayon is nag-iipon talaga kami, nag-i-invest talaga kami sa Pilipinas ng mga bagay-bagay. Diba? Ginamit na nila, first na ginamit nila doon sa basakan ng papa ko. So I bought their bao-bao. I don't know how to explain it to you. I think I already showed it to you yesterday. The hand The tiller. machine. Hand tiller pala ang English nun dear. Hand tiller. Looks that way. Yes. 12 horsepower. Kasi malakas ang ulan ngayon dear, they really need to use it because it's rainy season, it's planting season now. It's more I don't know, economical or I don't know, than the rotor. Pero alam mo guys, Rotor's too big. no, too Too big. large. If the basakan is muddy, if the rice field is muddy there, it's not advisable for the rotor to use because there's a tendency that it will malubong guys, sink, Get stuck. get stuck, ayan, sink, may unload ng sink guys, no? So, and Junri said that it's advisable to use the hand tiller. So, kaya napabili ako agad-agad guys. And good thing we already have operator for that. For that one dear, if there's one planter who will request to do that, for example, in 1 hectare, you will have 2 rice in harvest season. That's your 2 bags of rice. 2 bags of rice harvest season. So, mababawi mo din siya actually guys. Makukuha mo rin agad yung ROI mo after siguro mga second season. Pero alam mo, ang pinagpaplanuhan namin ngayon ni John, 2 bags per field, no? no, not per field. Because sometimes the field is only a small portion of land. I see. So per hectare. You know guys, we have a problem. The last season, we didn't get any. Like maybe 1 sack of rice only or 2 sacks of rice in our area because of the weather. So it's very hot. There's no rain. And during the rice season, wala talaga, hindi talaga nabuhay yung aming palay. So, kaya nagplano kami ni John guys na magpatayo kami ng water system. What do you call that? Reservoir? Well, Well. Magpabangag daw si John. dig a well. Dig a well daw. Sabi ko masyadong mahal yan, pero sabi ni John, it's okay.
para makatulong din kami doon sa mga kamag-anak namin na nangangailangan din. Kasi doon sa barangay namin, wala pong irigasyon. So, nagdidepende kami sa panahon. Kung walang ulan, hindi kami makakapagtanim. Minsan pa guys, magtanim na kami, for example, uulan na ngayon, okay, i-rotor na natin ang basakan, okay na, tanim na, very good na ang pagtubo in the first 1 month or 2 months, biglang uminit, mawawala ng tubig. So, madaot ang humay. Kaya sabi ni Jan, para tuloy-tuloy ang tubig, maglagay na lang kami ng reservoir or ang well para tuloy-tuloy. Kahit walang ulan, okay lang. No? So, makatulong yan sa pamilya ko at makatulong din yan sa mga kapitbahay namin na may mga palayan. So, yun yung next po natin na gagawin kasi hindi pwedeng ganito guys eh. Dapat nga kung may irrigation ka, may patubig ka guys, 3 times a year dapat ang ang palay. Pero pag walang minsan twice a year lang, pagka failure talaga once a year lang nakaka-harvest kami ng palay. So, pag umuwi ako, October or November ata ako uuwi, aasikasuhin ko yan para makapagtayo na tayo ng, makapagawa na tayo ng well ba. Did they talk to anybody about how much that'll be? I think more than 100,000 pesos. Yun ang next project ko sa probinsya guys, yung magpagawa ng doon, water system para sa palayan. So hopefully magawa natin yan. Ako nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil binibigyan ako ng mga ganitong opportunity, social media, at least, di ba, nagagamit ko, natutulong ko sa pamilya ko at sa komunidad namin. Do we still have kabsa mix, dear? A little. A little na lang, no? Very little. Wala, sino kaya yung follower na nagpadala nito sa amin dati? Nakalimutan ko na yung kanyang pangalan eh. Sobrang tagal, 2 years na kasi. Hindi na rin siya nag-comment eh. Na-busy na rin siya guys. Very delicious talaga. Chicken kabsa. Guys, wala muna kaming pamamasura tonight kasi day off namin ni Jan. Every other day lang kami namamasura ni Jan eh. Sabi ko huwag nating araw-arawin kasi baka mapulan ang mga manunood ba. Pero hindi naman siguro kayo mapulan guys. Oy, natutuwa ako kasi may mga nagpa-private message talaga sa akin. Johannes, nag-i-enjoy talaga ako every time na namamasura kayo ni Jan. Maraming salamat sa lahat ng mga nai-inspire namin sa aming pamamasura. Salamat. Huwag kayong mag-alala dahil sisikapan pa namin na mas dadalasan pa po namin ang aming pamamasura para mas marami pa kaming maipapakita sa inyo guys. So, katatapos lang namin kumain ni Jan, guys. So, it's dessert time. Ito yung mga nakuha natin sa basurahan. May 10 ako dito na nakuha natin sa basurahan, guys. Ferrero Rocher. Ayan. So, actually, mag-expire na ito, guys, in 2 days time or 1 day. August 30, 2025. Ayan, nakalagay siya. I don't know if makita ninyo. Silyado talaga siya, guys. Kaya kinakain talaga namin dahil silyado naman talaga siya. So, ito, 10 ito. Mamigay din tayo nito guys. Actually, ang gagawin ko na lang pala instead of ito yung ibigay is, ang gagawin ko, pipili ako ng 3 na may bibigyan natin nito. Pero i-gcash ko na lang sa inyo kasi expired na ito pagdating sa inyo. Kung hihintayin nyo pa ito. So, kain tayo ng Ferrero. Ayan. Oh, look at that, darling. Dali, dear. 1 for you. Come on, darling. 1 for you. 1 for me. Tag-isa kami ni Jan, guys. What's inside? It's still very good. Kasi hindi pa naman siya expired. Sarap. Funny story.
I couldn't buy this when I was still working in Manila. Actually, I can, but I chose not to because this is very expensive. Buying Nah. hazelnut chocolates. $6 to $7 ito eh. $6 to $7 here in the store. Kaya malaking tipid talaga ito, guys. Matutuwa. Matutuwa ang pamilya ko nito. Feeling ko nasa $400 to $500 ito sa Pinas. 2, 4, 12 pieces. Mahal ito. Mamahalin. You doing okay, big boy? Sobrang sarap. So, 3 ang bibigyan ko nito. I-announce ko sa FB page ko kung sino ang mabibigyan natin. Yung mga palagi lang nag-share, palagi nagre-react, nagko-comment, mabibigyan natin. Pwede rin pala akong mamili dito sa YT natin. Sige, 3 na rin. Pipili din ako ng 3 na rin dito sa YT natin. Hindi ko lang kasi alam kung paano kayo i-contact. Kung sino yung mapili ko sana dito sa YT, kontakin nyo ako sa FB page ko kasi paano ba yan? Paano nyo ba ako makukontak, guys? No? Dito sa YT. But abangan nyo na lang ang mga announcement ko sa FB page ko. Sobrang sarap niya talaga pero alam nyo naman nag-limit tayo sa sugar intake natin, di ba? Kasi hindi na tayo tumatanda. Ay, wala na. Hindi na tayo bumabata. Tumatanda na tayo, guys. So, mahirap, no? Especially sa mga nasa borderline. Mag-ingat-ingat na talaga. Kaya as much as I would love to have a lot more, as much as I would love to eat more, hindi na talaga. Hindi na kaya ng powers ko. Kaya yun, okay na yung isa. Pangtanggal sa umay ba? Kasi ang chicken kabsa ang ulam natin. So, that's it for now, guys. This one's okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtitiwala at patuloy na sumusuporta kay Johannes andyan. Hindi namin mararating kung saan man kami ngayon, guys, kung wala kayo. We are road to 200,000 followers na, subscribers na. Maraming salamat. Kung wala kayo, hindi namin yan maaabot. So, keep sharing lang kayo, like and follow or subscribe. Alam niyo na kung ano yung gagawin nyo. From the bottom of our hearts, thank you so very much talaga. So that's it for now, guys. Thank you so much for watching. I'll see you again tomorrow. Thank you, everyone. Bye-bye.